Una sa ating mga balita, sinampahan na ng reklamo ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang 38 individual kaugnay ng 10 billion peso pork barrel scam. Kabilang sa mga kinasuhan si Janet Lim Napoles at ilang mambabatas. Ang detalye sa ulat ni Joseph Parapina. Joseph? Maraming salamat, Cathy. Formal na nga po na isampa ng Department of Justice o DOJ sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder o tinatawag nating pandarambong laban sa 3 senador, 5 dating kongresista at negosyante si Janet Lim Napoles, kaugnay po sa nabunyag na 10 billion pork barrel scam. Ayon po kay Department of Justice, Leila de Lima, kabilang sa mga nag-response dito sa kaso ay sina Senador Juan Ponce Enrile, Chingo Estrada at Bong Revilla. Maliban po sa plunder, naghain na rin po ng kasong malversation of public funds ang DOJ laban sa mahigit na 35 iba pang katao at kabilang ilang opisyal ng mga implementing agencies sa ilalim po naman na Executive Department. Para po sa inyong kaaraman, narito ang pahayag ng Secretary Leila de Lima hinggil po sa 8 kinasuhan ngayong hapong ito. The names of the lawmakers recommended to be charged for plunder are Senator Juan Ponce Enrile, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada, former Congresswoman Rizalina Sichon Lanete, now Governor of Masbate, and former Congressman Edgar Valdez of APEC party list. That's the 5 for plunder. And those for malversation, direct bribery, and other graft and corrupt practices are former Congressman Rodolfo Plaza, Lone District, former Congressman Samuel Dangwa, Lone District, Benguet, and former Congressman Constantino Araula, Lone District, Cagayan de Oro. So a total of 8 lawmakers for the first batch. I need to be stressing always that this is the first batch. Yan, Cathy, ang mga pangalang binanggit mismo sa tinuturing na umanong historical ni Secretary de Lima, ang formal nga pagsampa ng reklamo laban sa mga sangkot sa nabunyag na pork barrel scam. Alam po ninyo, kasama din ni de Lima ang pangunahing whistleblower na si Benhur Luy sa pagsampa po ng kaso. Nagpasalamat po naman si de Lima sa mga whistleblowers at sa suporta ng publiko sa kanilang ginagawa. Binanggit pa ng opisyal na may tuturing itong isang makasaysayan at bayanin itong mga personalidad na ito na lumantad para lamang ihayag ang kanilang mga nalalaman sa iskandalo kahit napakadelikado nito sa kanilang buhay. Sa nasabing press conference matapos po ang pag-file ng reklamo, nagpahayag naman ng kanyang pananaw si Attorney Levito Baligod, ang lawyer ni Benhur Luy. Yung naging pamantayan ko namin ay una, inuna na namin yung dati ng mga nababangkit sa bago pa lamang lumabas yung mga whistleblowers, meron na kasing lumalabas sa dyaryo about certain legislators involved in the abuse of the PhilHealth. Cathy, binanggit ni Secretary de Lima na first batch pa lamang ito, mayroon pang second at mayroon pang third at na marami pang mga kasong iharap nila kung magiging matibay na kanilang mga ebidensya sa mga itinuturo ng mga whistleblowers. Yan ang pinakahuling report na nakala ko kanina sa The Ombudsman o Office of the Ombudsman. Ako po naman yung lingkod, Joseph Parapina, para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Joseph Parapina.